Nagulat si Sejan nang makita ang sagisag ng dragon na nakaukit sa puting barrier pendant, at napagtanto niyang may talagang kakaiba sa barrier. Bigla na lamang lumabas ang isang notification mula sa system, at walang iba kundi si Eileen na tumingin sa pendant at sinabi kay Sejan na hindi dapat naririto ang item na ito sa loob ng itim na tore, dahil iyon ang selyo ng puting dragon. Nalaman natin na ang barrier na ito ay pag-aari ng isa pang lolo ni Eileen, at ang puting dragon ay tinatawag na Kelayon Mavra. Habang nagbabago ang eksena, bumalik tayo sa ika-79 na palapag, kung saan tinanong ni Sejan ang mandar ambong na goblin at si Meryl ang pusa kung ginamit nila ang puting barrier para atakihin sina Iona at ang prinsesa. Ngunit dahil hindi sila nagsasalita tungkol dito, sinabi ni Theo sa chairman na ang goblin ang gumawa ng plano at ipinakita ang poster kay Meryl, at silang dalawa ang dumukot sa prinsesa at kay Iona. Matapos malaman ni Sejan ang lahat, nagsimula ng magsalita ang goblin at ang pusa, at sa wakas ay humingi ng tawad sa dakilang itim na dragon. Sinusubukan pa rin ng pusa na DA ng goblin, sinasabi kay Sejan na ginawa lang niya ang iniutos ng mandar ambong na goblin, at hindi niya alam na ganito kalala ang mga kahihinatnan. Matapos tingnan ang puting kulay ng selyo, halos napagtanto ni Sejan na ang barrier ay pag-aari ng dragon na namamahala sa puting tore. At lumabas ang isang notification kung saan sinabi ni Eileen kay Sejan na tama nga siya. Sinimulang ipaliwanag ni Eileen kay Sejan na ang mga dragon ay may mga angkan ng iba't ibang uri, na sinisimbolo ng iba't ibang kulay, kabilang ang itim, asul, pilak, at marami pa. Ngunit may isang hindi nakasulat na tuntunin na ang mga item ng dragon ay hindi maaaring dalhin sa ibang tore ng walang pahintulot. Dahil napakalakas ng mga bagay na ito na kung gagamitin ng mali, maaari nilang sirain ang mundo na itinayo sa loob ng tore, at ang kapayapaan at kasaganaan ay mawawala ng tuluyan, at ang sitwasyon ay mas mapanganib pa kapag ang item ay pag-aari ng puting dragon. Nagulat si Sejan, nagtataka kung bakit ganito, at sinimulang ipaliwanag ni Eileen na ang kanyang lolo at ang puting dragon ay dating matalik na magkaibigan. Bago pa matapos ni Eileen ang kanyang pangungusap, dumating si Kaiser Frotani sa likod nila habang kinokontrol ang itim na estatwa. Lumingon ang lahat at nakita ang itim na estatwa ng dragon, habang sinabi ni Kaiser sa tagapag-alaga ng tore na medyo nagugutom siya at tinanong kung mayroon bang makakain. Habang papalapit ang dragon sa lahat ng nilalang, medyo nagulat si Iona at agad na yumuko sa dragon. Sabi niya, dakilang itim na dragon, bumabati sa kanya ng may lubos na paggalang. Tiningnan ng estatwa ng dragon ang maliit na nilalang at naramdaman na ang hamster ay naglalaman ng parehong mahiwagang enerhiya, na ginamit sa proteksyon na kalasag sa mga piraso ng lapida, at talagang humanga si Kaiser sa hamster, pinupuri siya sa paggamit ng gayong mataas na antas ng mahika. Hindi makapagsalita si Iona, ngunit nagawa pa rin niyang magpasalamat sa itim na dragon para sa kanyang mga papuri. Bumaling si Kaiser sa tagapag-alaga ng tore, sinasabi sa kanya na ngayon ay mapapansin niya na ang bilang ng mga customer ng kanyang sakahan ay dumami ng maraming beses sa maikling panahon lamang, at para ipagdiwang iyon, dapat silang magkaroon ng isang party. Ngunit nang marinig iyon, ngumiti lang si Sejan habang kinakamot ang kanyang ulo ng kinakabahan. At habang gumagalaw ang kamay ni Sejan pataas at pababa, agad na napansin ni Kaiser ang barrier ng puting dragon at nagalit. Ang estatwa ng bato, agad na sumugod patungo sa mahinang katawan ni Sejan at hinawakan ang kanyang kamay gamit ang isa sa mga kuko ng estatwa. Nagalit si Kaiser, tinatanong si Sejan kung ano ang hawak niya sa kanyang kamay at kung saan niya nakuha ang gayong item. Nagulat si Sejan, paulit-ulit na tinatanong si Kaiser kung bakit niya gustong malaman ang impormasyong ito, ngunit ipinataw ng dragon ang kanyang autoridad kay Sejan, hinihiling sa kanya na sumagot ng tapat ng walang pagtatanong. Natanto na walang saysay ang paglaban, bumaling si Sejan sa mandar ambong na goblin at sa puting pusa. Sinasabi kay Kaiser na ginamit nilang dalawa ang barrier na ito sa mga nilalang ng tore, at kaya't iniimbestigahan nila ngayon kung ano ang barrier. Agad na bumaling ang dragon sa goblin at sa pusa, tinatanong sila kung paano nila nagawang gamitin ang item mula sa puting tore, kahit na alam nilang napakalubha nito. Ang dragon ay talagang nagagalit sa bawat segundo, hindi maintindihan kung paano ginagamit ng mga residente ng itim na tore ang isang item mula sa puting tore. Halos handa nang umihi sa kanilang pantalon sina Scarim at ang puting pusa,
Ngunit patuloy silang nagmamakaawa sa dakilang itim na dragon na patawarin sila, sinasabi sa kanya na nagkamali sila at tinatanggap nila ito, kaya dapat silang patawarin. Ngunit hindi handang makinig ang itim na dragon, nakatitig sa kaluluwa ng pusa at ng goblin, na ikinatakot nila ng husto. Gamit ang kanyang lubos na awtoridad, agad na iniutos ng dragon ang pagkalipol ni Skyrim at Meryl, kasama ang puting dragon barrier. Inilagay ng dragon ang isa sa kanyang mga kuko sa ulo ng goblin at agad na pinasabog ito bago pa siya makapagsalita ng kahit isang salita. Nagulat si Meryl sa biglaang kakilakilabot na nangyari sa kanila, at maging si Eileen ay hindi handang maniwala na magagawa ng kanyang lolo ang ganito. Sa harap ni Meryl, nawala sa eksistensya ang goblin at naging itim na alikabok. At ngayon turn na ng pusa para mapuksa. Sumisigaw si Meryl ng buong lakas, ngunit alam niyang malapit na ang kanyang katapusan, ngunit biglang hinarang ni Sejan at ng iba pa ang dragon para patayin si Meryl. Pumagitna sa kanila at sinabi sa itim na dragon na huminto. Sinubukan ni Sejan na makipag-usap sa itim na dragon, sinasabi sa kanya na hindi niya alam kung paano nakapasok ang item mula sa puting tore sa loob ng itim na tore, at kung papatayin ang pusa. Kung gayon, hindi nila malalaman kung paano ito nangyari. Ngunit hindi handang makinig si Kaiser, sinasabi kay Sejan na hindi kailangan ang paggawa nito dahil sinuman ang may aura ng puting dragon sa loob ng itim na tore ay dapat puksin. Kasama ang anumang item na kanilang hawak. Galit na galit ang dragon kaya sinimulan niyang i-charge ang isa sa kanyang mga atake diretso sa mukha ni Sejan. Sinasabi sa kanya na kung hindi siya aalis, mapupuksa rin siya. Ngunit bigla, lumabas ang isang notification mula sa system. At nalaman natin na ito si Eileen. Hindi handang makinig si Kaiser sa kanyang apo, sinasabi sa kanya na labis niyang kinamumuhian ang mga bagay mula sa puting tore at walang sinuman ang maaaring humadlang sa kanya. Ngunit agad na ginamit ni Eileen ang kanyang trump card, sinasabi sa kanyang lolo na kung hindi niya ititigil ang pagpatay, ibababa niya ang tawag at hindi na siya kakausapin muli. Lubhang nagulat si Kaiser sa biglaang deklarasyon, ngunit bago pa siya makapagsalita ng kahit ano, agad niyang inactivate ang kristal at pumasok sa administrator mode. Patuloy na sinasabi ni Kaiser kay Eileen na nagkamali lang siya at itatama niya ito. Ngunit ngayon, hindi nakinig ang babaeng dragon. Sinasabi sa administrator protocol na i-blacklist si Kaiser Frotani sa ngayon. Inutusan niya ang crystal ball na i-disconnecta ang link ng estatwa at pinindot ang yes button para kumpirmahin ang kanyang desisyon. At bago pa makapagsalita si Kaiser ng isa pang salita, nawala ang notification mula sa system at kumalma ang estatwa. Nalaman natin na si Eileen ang gumawa nito. Si Eileen ang nagputol ng link ng estatwa ng dragon mula kay Kaiser, kaya't hindi gumagana ang estatwa sa ngayon. Tinanong ni Sejan si Eileen kung bakit galit na galit si Kaiser, nagtataka kung hindi ba gusto ng mga dragon ang ibang species, at kung madalas silang nagpapatayan. Ngunit sinimulang ipaliwanag ni Eileen na natural lang na nagkakasundo ang lahat ng species ng dragon, at nakikipag-ugnayan din sila sa ibang tore. At hanggang sa nagsimula siyang tumira sa administrator space, nakipaglaro at nag-aral pa si Eileen sa mga dragon mula sa ibang pamilya. Naaalala niya na sina Lolo Kellayan at Kaiser ay dating magkaibigan. Sila pa nga ang matalik na magkaibigan na kinaiinggitan ng ibang mga dragon. Ngunit may nangyaring insidente na sumire sa kanilang banal na ugnayan, at kahit ang pinakamaliit na sulyap mula sa isa't isa ay magpapasiklab sa kanila. Matapos makita ang laban ng kanilang mga leader, maging ang mga puting dragon at itim na dragon na malapit sa isa't isa ay tumigil sa pakikipag-ugnayan dahil sa panganib na dala nito. Sinimulang maalala ni Eileen ang isang taong nagngangalang Ajax, nagtataka kung kumusta na siya. Dahil daan-daang taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita, nagtataka si Sejan kung sino si Ajax, ngunit nagpa siya na huwag itong masyadong isipin, dahil sa ngayon, kailangan niyang pakalmayan ang galit ni Kaiser. At para doon, kailangan nilang ipakita ng maayos ang pinagmulan ng puting barrier. At habang nakatingin si Sejan sa pusa, umiiyak ito ng labis habang nagtataka kung mamamatay siya ng maaga o mamaya. Habang nagbabago ang eksena, dumating tayo sa isang lumulutang na kalupaan kung saan nasa Syra ang lahat, at nalaman natin na ito ay kagagawa ng lolo ni Eileen. Si Kaiser, na nagwawala matapos madiskonekta sa estatwa.
Wasak na ang kanyang buong pedestal at tumakbo si Anton papunta sa kanyang ama, nagtataka kung ano ang nangyari. Sa una, inakala niya na baka may nangyari kay Eileen. Ngunit nagtaka siya kung paano nasira ng tuluyan ang makina, at sinabi lang ni Kaiser sa kanyang anak na sinira niya ito dahil sa labis na galit. Matapos kumalma ng kaunti, nakangiti si Kaiser, natatanto na pinutol ni Eileen ang koneksyon ng estatwa nang hindi man lang nag-aaral tungkol dito. Natanto niya na ang kanyang apo ay talagang matalinong dragon tulad niya. Ngunit si Anton, sa kabilang banda, ay lumuhad lang at tinanong ang kanyang ama kung alam niya kung magkano ang halaga ng koneksyon pedestal. Walang pakialam si Kaiser, hinihiling sa kanyang anak na pumunta at hilingin sa gumawa na ayusin ito. Dahil mas mahalaga ang nalaman niya, sinimulan niyang ipaliwanag na isang item mula sa puting dragon ang natagpuan sa loob ng itim na tore. At nakikita ang kanyang ama na galit, natanto ni Anton na kagagawan ito ni Kellyanne. Nakangiti at nagagalit si Kaiser, ngunit hindi niya alam ang gagawin. Kasabay nito, sinasabi sa kanyang anak na gumamit ang puting dragon ng isang item na may enerhiya niya sa itim na tore. Para maikalat niya ang kanyang sariling kapangyarihan sa ibang mga tore. At sadyang nag-iwan siya ng masamang regalo para matagpuan ang itim na dragon para inisin si Kaiser. Dahil hindi niya kayang tiisin ang kahihiyan na ito, agad na iniutos ni Kaiser kay Anton na tipunin agad ang lahat ng itim na dragon. Hindi makapaniwala ang lalaki na talagang makikipaglaban ang kanyang ama sa mga puting dragon. Ngunit sinabi lang niya kay Anton na ito ang digmaan sa pagitan ng mga puting dragon at ng mga itim na dragon. Dahil hindi niya ito maaaring palampasin sa pamamagitan ng pagkalimot sa ginawa ng puting dragon noong nakaraan. At kaya't sigurado si Kaiser na pagbabayaran nila ito ng kanilang buhay. Matapos sabihin kay Anton ang bagay na ito, agad na nagsimulang magbago si Kaiser sa itim na dragon at nagsimulang lumipad palayo. At habang nagbabago ang eksena, bumalik tayo sa ika-79 na palapag, kung saan umiiyak pa rin si Meryl. Sinasabi sa lahat na wala talaga siyang alam. Dahil ang nagkita lang ay ang goblin at ang baboy na si Torek, at binigay sa pusa ang barrier para gamitin, at ikulong sina Iona at ang prinsesa sa loob. Patuloy na nagmamakaawa ang pusa kay Sejan na patawarin ang kanyang buhay, handang gawin ang kahit ano. Nagsimulang magsalita si Iona, sinasabi kay Sejan na noong sila ay nahuli may sinabi si Torek na katulad nito. At malamang na totoo iyon. Nagtataka si Sejan kung nakipag-ugnayan nga ba ang baboy sa puting dragon, ngunit mukhang malabo dahil malamang na nakuha ng baboy iyon mula kay Greed, kung hindi ay ipagyayabang niya iyon. Napagtanto ni Iona na si Greed ay may hindi kilalang kayamanan at kapangyarihan sa impormasyon kahit sa ibang mga tore. At kahit pinaghihinalaan na niya ito noon pa, ito ay isang bagay na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Napagtanto ni Sejan na kakailanganin niyang kumilos at harapin si Greed ng mag-isa sa pagkakataong ito. Sa kabilang banda, nakita natin na talagang malungkot ang prinsesa, at hindi kayang tiisin ng itim na mandirigmang kuneho na makita siyang ganito. Agad niyang pinutol ang nagpapatuloy na usapan, tinatanong si Sejan kung dapat silang magpahinga at kumain, dahil malamang napagod na rin ang mga bisita. Napagtanto ni Sejan na tama ang itim na kuneho at sinabi sa lahat na magpahinga, at mag-uusap sila sa gabi. Sinabi rin niya sa itim na kuneho na gabayan ang prinsesa sa guest house para makapagpahinga siya. Nang marinig iyon, nagsitayo silang muli, habang si Iona ay nagsimulang pumasok sa loob ng sombrero ni Theo para matulog ng kaunti. Dinala ng maraming kuneho si Meryl palayo habang sinimulan ng itim na mandirigmang kuneho na dalhin ang prinsesa papunta sa guest house. Ngunit habang papalayo si Meryl, huminto si Iona at sinabi sa kanya na ang paggamit ng mga gamit mula sa ibang tore ng walang pahintulot ay isang malaking kasalanan. At kahit na hindi ito ginamit, ang pagkakaroon lamang ng ganitong bagay ay talagang nakakabahala. At kung malaman ng asosasyon ang anumang bagay tungkol dito, magkakaroon ng agarang parusa. Nang marinig iyon, mas lalo pang nalungkot si Meryl at talagang nalulungkot si Theo, nakokonsensya sa pusa, nagtataka kung paano niya ito matutulungan. Galit na galit si Iona sa pag-uugali na ito, tinatanong si Theo kung baliw na baliw pa rin siya sa pasang iyon. Agad namang itinanggi ito ni Theo. Sa kabilang banda, tinawag ni Oren si Sejan, tinatanong siya kung ano ang gagawin nila sa mga gamit na kinumpis kanya mula sa Mandar Ambong na goblin.
Medyo nagulat si Sejun, habang sinisimulan niyang halongkatin ang lahat ng mga gamit na kinumpiska. Nagtaka si Theo kung may hinahanap si Sejun at sinimulan niyang ipaliwanag na maraming gamit si Skerem mula sa labas ng tore. At dahil wala siyang contact sa mga taong pumasok sa tore, nagtaka si Sejun kung saan niya nakukuha ang mga gamit na ito. Sinusubukan ni Sejun na humanap ng paraan o dahilan sa likod ng sanhi nito, at kung hindi napatay si Skerem, direktang tatanungin sana siya ni Sejun. Ngunit ngayon, hindi na posible. Kinuha ni Oren ang isang susi mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Sejun. Sinasabi sa kanya na sinabi ni Skerem sa kanya na ito ay susi ng bahay. Ngunit alam na ni Theo na walang bahay ang mga naglalakbay na mga ngalakal, at natutulog sila sa loob ng kanilang mga bando. Ngunit habang sinusubukan ni Sejun na galawin ang susi, lumabas ang maraming notification, sinasabi sa kanya na nawala ang may-ari ng susi ng subspace prison, at ngayon ang susi ay pag-aari na ni Park Sejun. At dahil hawak ni Sejun ang susi, ang subspace prison ay ipapatawag sa kanyang harapan. Pagkatapos mawala ang notification na ito, bumagsak ang isang malaking pinto sa lupa sa harap ni Sejun na nagpagulat sa bawat isa sa kanila. Habang nagtataka sila kung saan nanggaling ang pinto, sinimulang ipaliwanag ni Iona kay Sejun na gumagamit ang susi ng interdimensional magic, na lumilikha ng espasyo sa pagitan ng mga dimensyon. At ang mahika na ito ay maaaring gamitin para itago ang mga mapanganib na bilanggo o mahahalagang gamit mula sa abot ng lahat. Tiningnan ni Sejun ang susi ng may pagkamangha, nagtataka kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng pinto. Agad niyang binuksan ang pinto gamit ang susi at nagsimulang pumasok sa loob. Ngunit ang subspace ay ganap na walang laman, at napakadilim kaya hindi niya makita ang kahit ano. Ngunit dahil pusa si Theo, napakatalas ng kanyang mga mata, at agad niyang sinabi kay Sejun na may tao sa loob ng silid. Nagsimulang sumigaw ang pusa sa individual, hinihiling sa kanya na ipakilala ang kanyang sarili. Ngunit ang nilalang sa loob ng silid ay talagang takot sa pusa, sa ilang kadahilanan, at patuloy na hinihiling sa kanya na huwag siyang saktan. Bumaba si Sejun sa lupa, kalmadong sinasabi sa nilalang na hindi nila siya sasaktan, at gusto lang nilang malaman kung sino siya. Nalaman natin na ang nilalang na ito ay isang gintong paniki, na nagpakilala bilang Bet-Bet. Tinatanong si Sejun kung siya ba ang bago niyang amo.